Sa tindi ng mga tinamo, kailangang putulan ng ilang bahagi ng katawan ang ilang sugatan sa malagim na aksidente sa Ragay sa Camarines Sur. Ang mga naulila naman, nagluluksa. Mula sa Naga City, nakatutok live si Haji Rieta. Haji. Yes, Mel, nakakalungkot nga yan dahil talagang kinakailangan pang manatili sa ospital ng marami pang mga sugatan sa naganap na malagim na pangyayaring ito dito nga sa Camarines Sur. At dahil dyan, Mel, ay marami ring mga pamilya ang ngayon ay talagang nagluluksa. Narito ang ulat. Wala na ang padre de pamilya na mag-anak na ito matapos masawi sa aksidente. Si Joseph Carte, na kapitan ng barangay, kasama nga sa mainararo ng dump truck kagabi. Kasama ng pulis, nasa highway ng barangay Lower Santa Cruz noon si Kater kagabi dahil sa banggaan sa isang motorsiklo at tricycle. Kasama ring nadamay at nasaktan ang isang pulis. Wasak din ang kanilang bagong patrol car. Kwento ng mga tao nandito kagabi talagang napakabilis ng pangyayari. Itong truck na ito ay talagang biglang lumusong sa lugar na ito kung saan maraming mga tao dahil may naunang aksidente dito. At dahil sa pangyayari iyon, yung ibang tao talagang pumailalim pa sa truck na iyon kung talagang nahirapan naman itong mga rescuer na alisin yung mga tao na naipid doon. At sa itsura itong aksidenteng ito, talagang walang bubuhayin ito. Labis namang nag-aalala si Lola Mercedes Arachel. Sugatan din ng kanyang anak at hindi pa raw niya nakakausap. May sugat lang sa ulo at sa dinapitan ko ang anak ko talaga. May tangan ho siya ng suwero at saka talaga may bigis, may ban po siya dito sa ulo. Tapos dinala na ako sa ospital. Ang ganungan hindi ko malaman kung maigi. Sabi nila maigi at hindi ko makita. Muntik na rin daw madamay ang buong pamilya ni Lorna Bagangan. Mabuti na lamang daw at maagang nakalis sa kanilang tindahan na napinsala sa aksidente. Kung ano na lang po ang mapag-anuhan dahil hindi lang naman akong naperwisyo ay mahirap man na po ang Mabuti nga po yun, ganun lang hindi yung tao. Kumbaga sa buo pa ang pamilya ko na andito po kami kaya lang ang inaano ko po yung mga kabarangay ko po siyempre sa dami nila. Paano na lang po mangyayari? Paano na lang po sila? Sa 34 na sugatan, dito sa Bicol Medical Center dinala ang pinakagrabe ang kondisyon. 15 ang sinugod dito, 10 na ang pinauwi. Pero ang natitirang 5 biktima, kailangan daw putulan ng bahagi ng katawan. Pinakabata dito ay isang lalaking 9 na taong gulang. Bago ito dinesisyon i-amputate, na pina-assess muna ito sa ibang doctors din, like sa mga general surgeons, no? Kung talagang wala ng pag-asang ma-save pa yung extremities. Mel, may tuturing na sharp curve itong daanan kung saan nga naganap itong aksidente at palusong kasi itong kalsadang ito. Kaya naman talaga kung mabilis yung takbo ng sasakyan at talagang maaksidente ka lalo na kapag hindi kumagat itong iyong preno. Samantala yung isang sugatang pulis naman ay critical pa rin ngayon sa isang ospital ngayon at patuloy nga binabantayan ng mga doktor. Mel? Maraming salamat sa iyo, Haji Rieta.